What's up mga sir? So, welcome back sa aking channel. Basic maintenance muna ang topic natin ngayon. Wala muna tayong drag racing yan. Wala muna kalokohan. Maintenance muna tayo. Paano ba natin ma-maintain yung ganda ng takbo, ng performance ng motor natin? So, isa tong maintenance na to. Ito yung linis panggilid. So, basic na basic to. Alam ko, kaya nyo to. Pakita ko yung tips, yung mga kailangan, tsaka hindi kailangan. Mabilis na lang natin gagawin. Papakita ko rin yung mga gagamitin natin para meron din kayo idea. Ito yung mga basic na kailangan natin. So, Y-tool, yung 39, pantanggal dun sa torque drive. Tapos, 17 para sa pulley. Then, 24 para dun naman sa bell. Yung mga T natin na 8mm, tsaka 10mm. And yung pampuwersa natin mamaya para panglagay dito sa mga to, para matanggal natin yung mga yon. So, ayan lang yung mga kailangan natin. Napakadali lang. Pero ang gagamitin ko, dahil tatamad ako, is tara! So, ayan ang gagamitin natin. Dito natin gagamitin yung 8mm. So, ito yung tapos dalawang 10mm yung nandito sa air cleaner. Iingatan nyo lang pagkahugot nyo dito. Ito. Yung gagamitin nyo mamaya yung 24 dito. 24mm dito. So, kailangan nyo ng Y-tool. Pero since meron tayong impact drive, so impact drive muna. Kasi ang mahalaga dito, ipapakita ko sa inyo yung sa loob nito. Pagkahugot nyo ng pulley, so hugutin nyo lang din to sa bell. Sabay nyo na. Yung buong pulley. Meron siyang washer dun sa likod. Kukunin din natin yung lilinisan natin kasi lahat yan. So ito tatanggalin natin using naman ito. So 39mm yung pinaka lock nya dito. 39mm yan. Dahil nahirapan tayo, so gamitin natin. Tatanggalin din natin tong loob na ito para makita natin. Pihitin nyo lang. Yun. So, tanggalin nyo lang yan. Ito. Ito yung torque drive natin. So, tatanggalin natin yung pin na yun. So, hindi naman mahirap yan. So, i-ganyan nyo lang. Tapos, pwede nyo nang kunin yan. Ayun. Pin. Tatlo yan ha. Huwag nyo kakalimutan. Tatlo yan. So, ipagitnaan nyo lang muna. Ugutin nyo. Ayun, nakakamay naman yan. Pin lang yan. Dowel pin. Ayan. Mahuhugot nyo na maba, tatanggal nyo na yung buo. Ayan, diba? So, lilinisan na natin ngayon to. Okay, since bago pa tong JVT natin, hindi ito yung papakita kung babaklasin natin. So, malinis pa yan. So, ito yung gagamitin natin, yung luma natin lining, clutch lining. Ayan, pero papakita ko sa inyo paano linisin yan at paano i-lubricate yung mga pin na to, yung pin na yan.
So sa una, ano nyo to, tanggalin nyo muna yung dowel dito. Tatlo yun. So hindi ko napakita kanina, kailangan pala natin to, special tools. Para matanggal yung gantong dowel. Then after nun, matatanggal nyo na to. Tatanggal nyo na tong plate na to. Para matanggal yan, popokpokin nyo lang. Aangat na yung plate. Then natanggal yung plate. Then next natin, tatanggalin natin yung clutch spring. Yan, clutch spring. Ito yung clutch spring. Stock clutch spring lang yung sa dati, so okay lang yun. Okay, tanggal na. Tanggal na yung tatlo, so gagalaw na to. Gagalaw na yan. Ingatan nyo, dapat hindi mawawala to. Yan. Hindi dapat mawawala tong rubber damper na to. Tsaka dapat i-check nyo na din, dapat ano siya, buo pa. Hilahin nyo lang. Ito yung ilulubricate natin mamaya, yung tatlong poste na to. Kasi dyan nakadikit yung clutch natin, yung clutch natin na yon. So sila yung nagpe-play. Dapat yan walang ganit. Para sabay-sabay yung tatlong tinanggal natin na yon, na dumikit dun sa bell kapag nagre-release na yung clutch. Okay, ayan na yung mga lilinisan natin ngayon. So, nabaklas natin. Napakita ko sa inyo paano natin tinanggal to. Paano natin tinanggal yon, yung tatlong yan. Mahalaga yan. So, may proper lubrication ngayon yan mamaya. So, ipapakita ko din kung paano. Then, ito, paano natin lilinisan yan. Yung lining na yan. Tapos, yung bell. Ayan o. Kung makikita nyo kasi sa bell natin ngayon, nag-accumulate yung metal burst or yung carbon burst nun. So, dyan siya napupunta. Kung walang mga butas yung bell nyo, ayun yung purpose nun. Kasi kapag walang butas yung bell, straight lang yan. Kung mapapansin nyo, nanginginig or nagva-vibrate yung motor nyo. Yun yung tinatawag nilang dragging. So, nagkakaroon ng dragging. Kaya ang sinasabi lang na first advice para mawala yung dragging is linis lang ng panggilid. So, totoo yun. Pero upgrade lang din ng mga belto yung mayroong butas na yan para hindi mag-stay dyan yung burst, yung metal burst or yung carbon burst nun ng lining. So linisan lang din natin yan. So meron tayong belt dito, so stock belt. So bago nyo rin linisan, babaligtarin nyo yan para makita nyo kung meron siyang uwang. So ngayon mukhang parang wala namang uwang. Diba? Yung mga lamat yung hahanapin natin. Yan. So bago nyo linisan to, titignan nyo yung lamat. Kapag may lamat, palitin na to. So yan. So dyan lang natin siya lagay sa tubig. Ang ihahalo lang natin sa kanya ito. So, panlilinis natin yan dyan. Then, meron akong Scotch Brite. So, tsaka brush. So, game.
So yung part na yan, isasama na natin sa linis. So, nalinisan natin siya na ngayon. Malinis sila. So, explain ko ngayon kung paano babalik naman ngayon. Paano natin malalaman ngayon kung okay pa yung roller weights natin kasi nilinisan lang natin siya. So, titimbangin pa rin natin na dapat 11 grams pa din yung makukuha natin. So, meron tayo ngayon nakuha na 11 grams. Yan. So, 11 grams pa rin siya. So, pag nilagay natin ito lahat, dapat 66. Yun. So, 66 pa din. 66.4. So, okay pa yan. Gagamitin pa ulit natin yan. So, ngayon, pag wala na sa timbang, yung bola natin, ibig sabihin, hindi na natin pwedeng gamitin yun. Ibig sabihin, nagbawas na siya. So, nag-worn out na itong buong gilid niya or makalug na siya dito sa pulley. So, check nyo rin na dapat pag okay pa yung bola, dapat hindi siya sobrang makalog or masikip. Yan. So, check nyo lang. Okay pa yan yung play na ganyan. Then, lagay na lang din natin to mamaya. Ibabalik ko to. So, ito naman yung sa clutch lining natin na poste. So gagamitin natin pang lubricate dito is high temp grease. Yan. High temp grease ang gagamitin natin. Okay, let's go. So konting-konti lang. Konting-konti lang. Dalhin nyo dyan. Gilid, paikutan nyo. Pero wag nyo sosobrahan kasi pag nasobrahan niya, kakalat dun sa lining. Baka pumunta dun sa mismong pumunta dito. Pumunta dyan. Lalo lang masira. So, ganyan lang. Konting linis lang. Mas magandang ginagawa nyo to paminsan-minsan kasi alam nyo sa sarili nyo na bago kayo mag-ride o bago nyo gamitin yung motor nyo. So, dito pa lang, mape-prevent na natin yung pwedeng magisira, maputulan kayo ng belt, o pudpud na pala yung lining nyo. So, dito pa lang, at least makikita nyo na kung ano yung mga papalitan. So, paano ba natin malalaman kung papalitan na yung lining? So, itong lining kasi ito, bago pa to. Kaya, maganda pa siya. So, ito yung kapal niya. Yun yung kapal ng lining. Pag kumalahati ito or hindi na pantay, basta bengkong na, or marami na siyang uka sa gilid, palitin na din yun. Then yung clutch spring naman, yung clutch spring kasi meron tayong para sa akin meron siyang lifespan. Hindi naman kada gamit natin ito panghabang buhay na to hanggat hindi pa siya napuputol. So ang clutch spring natin may lifespan lang yan. Kung mapapansin nyo to rubber damper, dapat i-check nyo din yan na dapat wala siyang uka, bilog lang din siya. So sakto, hindi siya gano'ng matigas. Rubber damper lang ng pagbalik yan. So, yun lang, check. Balik na natin. So ilalagay na natin ngayon yung clutch spring. So yung tandaan natin mahaba yun nandito. Then pasok lang din natin doon. Kahit may panungkit lang kayo.
So ayan yung lagay na natin yung spring. Then balik natin yung plate. Para may pasok nyo yung clip dito, ipukpukin nyo lang muna hanggang sa makita nyo yung gap. Ayan, meron na siyang gap. So pwede ko na ipasok yung clip. So iba na yung clip na isa kasi nung dati tumalsik to kaya hindi ko na nakita. Pinalitan ko na lang. Okay. Okay, so ibabalik naman natin ngayon yung sa mismong torque drive nya. Sa paglilinis na ito, iingatan nyo tong mga seal nya, rubber seal, lalo na tong mga goma na to. Wag na wag kayong gagamit ng ibang mga chemical dito. Kasi kapag namaga ito, hihirapan yung hanapan ng spare yan. So, problema pa kayo lalo, imbis na mapadali na yung gawa. So, tamang linis lang. Yan, so itong ingatan nyo dahil hindi mamagayang goma na yan. Pati ito, sa kabila. So checking naman nila kung palitin na sila, kung may punit. Kung may punit or wala pa, yan. Kung may punit ba yan or wala pa. So check nyo lang din yan. Then, since na wala pang punit yung sa atin, so lulubricate na natin siya, ibabalik na natin. Then itong mga to, sa dowel natin, dapat ipag ibabalik nyo to, walang-wala siyang dumi kahit yung mga alikabok or maliliit na buhangin, dapat walang-wala. So dapat clear na umiikot yan. Kasi once na magkaroon ng maliit na buhangin man lang yan, nakalusot sa loob, kakayasin nyo yung buong gilid na itong torque drive mo, sisirain niya yan. So mahihirapan din mag-play ngayon yun. Pagbabalik niyan, dapat malinis din to. Malinis din lahat yan. So secure kayo. Then pihit nyo lang. Yan, pihit nyo lang. Tapos itapat nyo sa butas. Tapat nyo sa butas para may lagay nyo ngayon yung dowel. So sakto nyo lang siya dyan para makuha nyo yung fit. Yan, yung tatlo dapat fit yan. Then maglagay na tayo ng grasa. Yung paglalagay ng grasa dapat wag nyo na ilampas dun sa sa gitna na lang siya. Wag nyo ilampas dito sa dalawang rubber seal. So yan, nakabit na. Then check nyo yung play nya. Yan. So pag kumakapit na, okay na yun. So then hindi pa tayo nagtatapos, so ilulubricate nyo rin to, yung bearing dito. Yan, grasahan nyo ng marami yan. Kasi pag hindi nagrasahan na marami to, didikit. Yan, yung dito, grasahan nyo rin yan. Yan, secure na yung mga bearing. Basta pag inopen nyo to, dapat wala dyan na natatagas na langis or yung grasa na nilagay natin. So hinawakan ko siya, malinis. Okay na to, let's go. Okay, so nakita nyo yung pagbuo ng torque drive tsaka pagbuo na itong clutch assembly. So kakabit na natin. Pagbalik ng belt dito, mas maganda ilalagay nyo na kasi para hindi kayo mahirapan mamaya doon sa pagbabalik ng pulley set. So dito tignan nyo yung orientation ng belt na ibabalik nyo dapat pa ganun. Dinipitin nyo lang siya. Yan, dapat kasi may balik nyo yung belt ng ganito dito sa loob para hindi kayo mamaya mahirapan sa pagbabalik naman ng pulley set. Yung pagbabalik naman nito, so i-check nyo yung gamit nyong pulley. Kapag meron siyang seal, pwede kayong maglagay ng grasa dito sa labas. Pero tulad nito, wala siyang seal. Then pag nilagay natin siya, yan,
walang seal. Yeah. So hindi kayo pwedeng maglagay ng grasa dun sa labas kasi kakalat yung grasa dun sa loob lang yan. At kapag kumalat yun, baka pumunta dito yung grasa, kumalat lang di sa belt, magi-sliding lang dito. Kaya dapat ang lalagyan nyo lang kapag ganyan, wala siyang seal yung pulley, kahit hindi na yan, doon na lang sa loob tayo maglagay ng grasa. So ito, konting grasa lang, lagyan natin yung loob bago natin ipasok. So lulubricate nyo lang din ito tsaka ito. So ibabalik na natin siya dito. Nagrasaan na natin yon, nalubricate na rin natin ang kabila. High temp grease ang ginamit ko para ano. Then ito, papanatilihin nyo tong malinis. Itong washer na to, yung nasa likuran ng backplate ng pulley. So pwedeng kumayas yan once na magkaroon ng mga bubuha-buhangin yan. Pwedeng kumalat yan doon at sumira ng backplate ng pulley nyo. Rasaan lang natin konti bago natin ibalik. Kaya i-sinet up natin yung belt kanina para hindi siya sagad dito. Para may distansya kayo, mailagay nyo ng maayos yung drive phase to. Ayan. Pag hindi nyo kasi nailagay ng maayos, pwedeng bumungi sa ngipin nito yung nut. Ayan, tulad yan, nalagay ko agad ng maayos, naluwag yung belt. So balik na natin. Okay, so bago nyo ibalik yan, nagkokos din ng ingay ng panggilid to kapag hindi nyo nagrasahan ng maayos. So nasisira din yung bearing na yan. Kaya umiingay yung panggilid. Kasi pag madumi yung ito, tas na ibalik na lang ng basta-basta, so mag-iingay yan. So grasahan nyo lang yan bago nyo ibalik yung buong cover na to. Okay mga sir, tapos natin yung linis ng gilid. Sa mga nagtatanong kung paano ba natin napapabilis yung motor natin ng ganun kabilis, so ito ang sagot ko, paano nyo mine-maintain yung motor nyo. So sa top condition ng motor nyo, ayun yung pinakamahalaga. So mahalaga yung ginawa natin ngayong araw kasi malalaman natin dun yung proper lubrication, ano ba yung mga kailangan grasahan sa hindi grasahan. Nagkakaroon siya ng belt slippage, hindi lang yon. So araw-araw natin ginagamit yung mga mahal nating motor, so alam natin sa sarili natin na kung okay ba siya, na kung palitin ba yung mga belt natin, yung mga seal natin, kung palitin ba yan, mga bola. So alam niyo lahat, tinuro ko dyan kung paano siya makikita kung palitin na or hindi pa. Kasi hindi natin maiiwasan, minsan sa daan natin bigla tayong masiraan, maputulan tayo ng belt. Kaya tayo nagpe-prevent ng mga ganong issue. So ginagawa natin yan. Mahalaga talaga tong ginawa natin. If ever na maglo-long drive kayo, at least alam nyo na nalinis nyo yung buong gilid, na maintain nyo yung motor nyo, so tatakbo ng mabilis yan. So yun ang isang sikreto na dapat nating ginagawa. Okay, pabati nga pala sa mga subscribers natin. Kay John Mark Pablo, gusto niya maging video man, sige sir. So, pag nagkita tayo, ikaw gagawin kong video man sa susunod. Salamat sa suporta. Pati kay J.R. Edeher. So sir, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa suporta. Sana patuloy nyong subaybayan pa yung mga upcoming videos ko. So maraming salamat. Special thanks din dun kay Miko Mil Chris Reyes. So sir, sa susunod magsi-safety gears na ako. Siya yung bumati na bakit daw wala ako safety gears. Saka short lang ako, nakachinelas. Maraming salamat sa paalala mo sir. Tsaka siya yung sisibak daw sa atin. So sige, i-invite kita sir sa susunod. Sana mag-okay yung schedule natin. Kay Paolo Solano Recto, siya yung nagsasabi na 500 subscribers natin, ipaparaffle ko na daw. Sige, nagbago na yung isip ko.
sa 500 subscribers natin, pamimigay na natin yung RS8 version 4. Abangan nyo yan, sir. Then, comment down lang kayo sa video na to para ma-verify ko kung sino yung mga isasali ko sa raffle. Kasi kapag ganun kadami, so masyado marami, baka yung iba hindi na nila makita. So, comment down nyo lang yung RS8 na version 4 na ipaparaffle ko sa video na to. Then, by next, sana makakuha tayo ng 500 subscribers. Then, pamimigay ko na yon. And kay Andrew Villamor, sa Magic Washer, sir, speaking. Next video, ipapakita ko kung paano ba, kung para saan ba yon. At kung kailan tayo maglalagay nun. At kung bakit ba natin nilalagay yon. Nandun lahat ng mga magiging sagot sa tanong mo, sir. Okay, pahabol shoutout nga pala kay Boss Jek Alcaraz. So, maraming salamat sa subscribe, sir, at sa suporta. Thank you. Special thanks din kay Mig. So, kung makikita nyo paano natin binaklas yung panggilid, white gold bolts na tayo. So, siya yung bumili ng white gold bolts sa atin. Salamat, sir. Like and share, mga sir. Subscribe to my channel. Thank you.